Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. And it is really a good day and a morning because God is with us in this place as we worship Him. Amen? Please open your Bible. Atin mong babasahin ang salita ng Diyos at hayaan natin siyang mangusap sa bawat isa sa atin mula sa libro sa New Testament, sa Book of James, chapter 1. Libro ni James, chapter 1, verses 12 to 14. Babasahin ko po. Pwede nyo buksan na inyong Bible at pwede rin sa inyong cellphone na may app na Bible. Sana meron kayo niyan, English or Tagalog. At babasahin ko from the New International Version, English. James chapter 1 verses 12 to 14. Ito po ang sabi sa salita ng Diyos. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who loved Him. Verse 13. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Verse 14. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Ito po ang salita ng Diyos sa James chapter 1 verses 12 to 14. Naway siya ay mangusap sa atin, magpaalaala sa atin sa panahon ngayon na maraming pinagdaanan ang tao sa buhay. Ang title ng ating message ngayon ay Trials and Temptation, Awareness, Kaalaman, Consciousness, at magkaroon tayo ng malay na mensahe sa panahon ngayon tungkol sa trials and temptation, pagsubok at tukso. Trials, pagsubok, temptation ang tinatawag na tukso. Sa binasa po natin sa James chapter 1 verses 12 to 14, si James dito ay kapatid sa human family, tao na pamilya ni Jesus Christ, at mababasa mo yan sa sa libro ni Marcos or Mark, and also Matthew and the Gospels, na nagsasabi doon na sa pagsasama ni Joseph and Mary, after pinanganak si Jesus, nagkaroon pa ng mga kapatid si Jesus ng mga lalaki at babae. Isa sa mga kapatid na lalaki ay ito si James na nagsulat ng libro na ito. Ito ay pagbibigay instruction sa bawat isa sa atin, sa ating pamumuhay sa mundo, na ang realidad nandiyan ang maraming pagsubok sa buhay at mga tukso. Trials and temptation. Ito ay realidad at totoong pangyayari at nahaharap ang bawat isa, walang exempted sa atin, ako at ikaw at sino man, babae o lalaki, bata man siya o matanda na at walang edad na pinag-usapan dito. Itong dalawa na ito ay tulad ng isang twins, kambal, na nahaharap ng tao, pagsubok at tukso. Sa panahon natin ngayon, maraming paraan dumarating ang pagsubok at tukso. Ito ang hamon na napakabigat at sinasabi ng marami, napakahirap harapin pag ika'y dumaan at nandyan na sa pagsubok at tinutukso. James chapter 1 verses 12 to 14, isa dito na pinapakita, at ito ang dadalhin ko sa atin ngayong umaga sa pag-aaral salita ng Diyos in relation sa ating buhay araw-araw at sa pagharap sa napakarami at sari-saring hamon sa buhay, na upang magkaroon tayo ng kaalaman, at hindi lang kaalaman kung hindi gising tayo
may malay tayo na ito pala, nandiyan ka na sa pagsubok o tinutukso ka na. Bawat Kristiyano at bawat tao na mayroong pananampalataya sa Diyos, kahit sino man siya, kahit anong panahon, kailangan natin magiging aware, gising tayo, conscious tayo, alam natin at may malay tayo na itong mga bagay na ito, pagsubok at tukso, nandyan palaging nakapaligid at sumusunod sa atin. Ngunit, itong pagsubok at tukso, oo, dumarating sila parang kakambal, pero dito pinapakita na itong dalawa na ito may malaking kaibahan. Distinguishable. Makikilala mo ito at malalaman mo sa iyong sarili na ito ay tukso at ito ay pagsubok. Paano to? Meaning, merong boundary, merong limitasyon, at merong agwat kung titingnan kung ano ang trials and temptation, kung ano ang pagsubok at tukso, meron niyang gitna at meron niyang hati na maintindihan mo na ito na papunta na ito sa tukso at ito ay pagsubok lamang. For us to be careful and for us na magiging iingatan ang sarili upang hindi lalagpasan ito. So, ano ang distinguishable boundary? Ano itong nakikita natin na ugnahin yung boundary niya, limitasyon? Ano ang pagsubok at ano ang tukso? Dalawang bagay na pinakita ni James dito tungkol sa buhay, sa pagsubok at tukso. Kung babasahin mo ulit ang James chapter 1, verse 12, ang una na sinabi niya, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life from the Lord." Blessed, sinabi niya, mapalad ang isang tao na siya ay nagtagumpay or tinitiis or patuloy na nakatayong matatag sa kabila ng pagsubok sa buhay kasi makatanggap siya ng korona or reward mula sa Diyos. Sa kabilang banda, pangalawa, verse 13. Ano ang pangalawa? Kung mayroong tukso, sabi dito, when tempted, no one should say, God is tempting me. Kung mayroong tukso na sinasabi dito na, walang isa dapat magsabi na ang Diyos tinutukso ako. Sabi dito, dahil ang Diyos hindi matutukso ng kasamaan at hindi nanunukso kahit sinuman. Isa-isahin natin ito. Balikan natin yung number 1 concerning trials. Okay? Pag-usapan natin tungkol sa pagsubok or trials. Unang-unang salita, blessed is the one who persevere. Meron palang salitang blessedness na mangyayari sa tao. Ano yung blessedness? Pinagpala ang isang tao na nandyan, na nakatayo na matagal at nananatiling matatag sa kabila ng pagsubok. There is blessedness. Merong pagpapala at biyaya ang Diyos. Para kanino? Sila na dumaan or nasa sitwasyon ng pagsubok sa buhay or trial. Bakit blessed? Bakit nandun ang pagpapala? Dahil ang Diyos nagbibigay ng gantimpala na tinawag dito, the crown of life the Lord has promised. This means, ang pagpapala, ang pag-blessed na tinawag, sino?
sa kanila na nandyan dumaan sa pagsubok, ibig sabihin ang pagpapala na yon, nandyan ang pabor ng Diyos sa kanya. Sabihin mo yon sa katabi mo. Kung ikay may pagsubok ngayon, pinagpala ka kasi nandyan ang pabor ng Diyos sa iyo. Sabihin mo, mahaba yun. Sabihin na lang, may pagsubok ka, ang pabor ng Diyos nasa iyo. Yan pala, bakit sinabi, blessed is the one who perseveres under trial. Nandyan pala ang pagpapala ng Diyos na nandyan siya dumaan sa pagsubok sa buhay. Bakit? Ang pabor ng Diyos, sa Old Testament, pag sinabing pabor, ang mukha ng Diyos nandyan, nakatuon, nakatingin sa iyo. Sino sa atin dumadaan ng pagsubok ngayon? Lahat ata. So, ibig sabihin, talagang malapit ang Diyos sa iyo. You are favored by God. Alamin mo ito, sinabi sa Old Testament, Psalm or Awit 34, Psalm 34 verse 18. Ito ay inexpress mismo at sinabi mismo ng salmista. Sabi niya, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ano yun? Awit 34:18, ang Panginoong Diyos napakalapit doon sa mga taong sirang-sira ang damdamin. At nililigtas niya yung mga durug-durug na ang kanilang pamumuhay at ang espiritu. Ganito ba kadurog ikaw? Sobra na rin siguro ito. Hindi naman ganito ang pinagdaanan mo. O kung mayroon man na ganyan, the psalmist David ito ngayon nagsasabi sa atin, express to us, na sinasabi ang Diyos ay malapit sa kanila na dumadaan sa ganitong pagsubok sa buhay. Ito ang kasiguruhan mo, kasiguruhan ng bawat isang mananampalataya sa Diyos na dumaan sa pagsubok. The Lord is near to you, to the brokenhearted, and God is not silent. Sabi ng marami, parang ang Diyos na nahimik sa akin, kaya dumaan ako sa pagsubok. Nanahimik at walang sinasabi at walang ginagawa, hindi totoo po yun. It is so clear na sinasabi dito, pinagpala ka, blessed, kung ikay dumaan sa pagsubok at nananatili kang nakatayo sa iyong pananampalataya at hindi ka nagpapadala kahit anuman. You are under trials. God is so close with you. Nandyan ang pabor sa Diyos, ng Diyos sa iyo. So kung titingnan siya, actually, pag ikay dumaan sa pagsubok sa buhay, meron palang plus points. Plus points. Parang ano yan yung mga card sa mga saan na mall na na gusto mong ipaswipe kasi nakabili ka ng para may plus. Parang sa akin din sa gasolina ngayon, gusto ko kasi bawat 1 litro may piso papasok. It's a plus. So, ibig sabihin, bilang mananampalataya sa Diyos, when you are under trials, there's a plus points in you. Or tinatawag kung sa iba na naglalaro, na-upgrade ka. At totoo naman, yun ang sinabi ni James. You'll be complete. You will have more experiences of this life. Magkaroon ka ng marami ng pinagdaanan sa buhay at masasabi mo, ako ay nag-mature. Natuto ako doon sa pinagdaanan at natuto ako dahil sa pagsubok na yan. So parang sa eskwelahan lang din. Bakit sa eskwelahan? May exam. May tests. Kasi pag pumasa ka, ikay makagraduate. At yun ay plus points.
to the believers of the Lord Jesus Christ, ito ang kanyang pabor. Isaiah also, the prophet Isaiah in Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, kanina water, ngayon rivers, they will not sweep over you. When you walk, ito ang matindi, when you walk through the fire, apoy, you will never be burned, and the flames will not set you ablaze. Ano yon? Sabi ng Diyos sa iyo, may pagsubok ka ba at nararamdaman mo ito? So kung ika'y dumaan sa tubig na yan, akala mo malulunod ka, hindi ka malulunod. Dahil kasama mo ako, sabi ng Diyos. At kung ika'y tatawid sa ilog, baha. Ano yun? Napakalakas ng current at parang matatangay ka na sa pagsubok ng buhay. Sabi niya, hindi ka madadala. Sabi niya, ang promise dito, ang promise na hindi mawawala yung tubig, hindi mawawala yung river na yon, hindi mawawala yung pagsubok sa buhay na yon. Pero sabi niya, ako ay kasama mo, papakalakasin kita, I will empower you and you will not fail. At kung matinding matindi ang pinagdaanan na pagsubok sa buhay mo, sabi ng Diyos, kung apoy na yan na nakita mo, na parang masusunog ka na, because I am with you, ito ang pabor ng Diyos, hindi ka madadali, hindi ka masusunog. Kahit pa yan, nag-aapoy na, kung gaano kahirap ang mundo, hindi ka masusunog. Hindi ka kasama sa pagkasunog na yon. That is the favor of God. That is the blessing of God. Ito pala yung ngayon na crown na binigay ng Diyos for those who are standing strong kahit ano pang pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gantihan mo naman. Be strong, kapatid, sa pagsubok. Tapos sagutin mo rin, bakit? Alam mo ba anong pagsubok ko? Well, ang Diyos nakakaalam yan. Kaya sinasabi niya sa atin, kasama niyo ako. Yan ang trial, pagsubok. Pangalawa, punta tayo ngayon sa temptation. Ano ang temptation? Ano ang tukso? Sinabi na sa binasa natin kanina, walang isa sa atin na magsasabi, tinutukso ako ng Diyos. God is tempting me. Why? Dahil ang Diyos natin, He is God Almighty, hindi kaya siyang tuksuhin ng kasamaan. Why? Because God is holy. Pag sinabing God is holy, He is totally separated at hindi siya katulad ng mga kasamaan at kung ano pang mga nandyang masama. Because He is too holy that the evil one can approach. Kaya walang darkness, bahid na darkness o kadiliman sa Diyos. He is all pure light and holy. Kaya walang magsasabi, God is tempting me, because ang temptation, ang tukso ay masama. At ang Diyos, hindi siya nanunukso. So sasabihin natin na ang tukso ay sa kasamaan. At ang tukso dahil masama, hindi yan sa Diyos, doon yan sa evil. Tukso ay kasamaan at ito ay sa masasama. Evil cannot stand at the presence of God, so it is an opposite. Opposite ito, kabaliktaran. No temptation, tandaan natin ito, walang tukso na nanggagaling sa Diyos. So ang tanong, bakit may tukso? Ano pala ito?
Verse 14, basahin mo yan. James chapter 1. Sabi ni James, ngunit ang isang tao na tukso or tinutukso or nadala sa tukso dahil ito ang naghugot sa kanya or naghila sa kanya or nagpahila kasi sa kanya or inalaw niya na hihilahin siya mula sa kanyang evil or masamang kagustuhan sa kaloob-looban at dahil niya nagpatukso, nagpahila at nagpadala, siya ay nalulong. Ibig sabihin, ang tukso ay nandyan lang sa paligid. Tingnan mo nga nasa paligid mo, katabi mo. Tukso ba yan? Hindi naman. Temptation or tukso, nandyan nakapaligid-ligid lang yan sila. It could be in a form of everything. Pwede mga bagay, pwede din tao, pwede lalaki, pwede babae na nagtutukso-tukso sa iyo. Pero yung mga bagay na yan nakapaligid lang ay mga suggestions lang yan, mga nagmumungkahi lang yan na ikay mag-decide mula sa kalooban mo with that desire of evil. Kaya nagkaroon ng pagnanasa. Sinabi na natin yan dati pa na ang kasalanan na yan nag-umpisa pa from the Garden of Eden. When evil desire na nandyan sa tao, dahil hindi pa control ang kanyang sarili by the Holy Spirit, it's not yet the Holy Spirit on Jesus Christ ang nakaupo. Ang kanyang pinaubaya pa rin ang kanyang sariling control sa kanyang buhay. It is not yet the will of God, kung hindi ang kanyang kagustuhan pa, nananatili yung evil desire sa kalooban ng tao. Pag nandyan ang suggestion ng mundo at ang kasamaan nagsuggest, nagbibigay siya ng mungkahi, kaya nadadala siya, nagdi-decide siya at nalulong na tuloy sa kasamaan. Tandaan natin yung nangyari sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Ano yon? Ang Diyos nagsabi sa tao, sa babae at sa lalaki in the Garden of Eden, sabi niya, libre kayong kumain lahat dito sa pagkain in the Garden of Eden. Lahat na yan pwede niyong kakainin. But in verse 17 sinabi, huwag lamang ninyo kakainin itong tree of knowledge of good and evil. Dahil pagkakainin nyo ito, kayo talaga ay mamamatay. Libre kayo kakainin lahat ito, pero ito lamang wag. Ngunit in Genesis chapter 3, isang chapter na dumaan, ang tao, sinuway, ang utos o ang sinabi ng Diyos. What happened? Ang tukso, ginawa ng evil, sa pamagitan napakalaki at napakagandang mga salitang sinabi, nakakaakit na mga sinasabi. At dahil doon nagkaroon na ng desire, kagustuhan, ang tao, siguro masarap din siguro yun. Nakikita at nagkaroon ng suggestion. Actually, nakikita natin dito the devil or the evil, ito palagi, perming ginagawa, providing you suggestion. Yung mga mungkahing, masabi, oo nga naman, parang reasonable din naman, ano? At dahil doon, yung mga evil desire na nakatago at hindi pa controlled by the Holy Spirit at nakaupo si Jesus Christ, at sabi, parang angkop naman din yun. Parang makatuwiran din naman yung sinasabi nila. At dahil doon, natapos lahat, na-consummate. And so, isinilang ang kasalanan. At sabi sa Book of James, dahil niyan, na-entice, na-hook, nadala, at nalulong na sa kasalanan,
na nag-umpisa lang sa suggestion ng kalaban at ngayon tinanggap. Reasonable din naman. And so, sin and death and a total separation mula sa Diyos nangyari sa tao. The devil desire that the sinful human being will remain in the human being so that sinful in the human being will drag the person to commit and to say yes to temptation. Kapatid, ulitin ko yon. Ang evil one, ninanais niya na mananatili pa ang laman na kagustuhan, ang kagustuhan ng tao, hindi kagustuhan at kalooban ng Diyos, na mananatili sa loob at kalooban ng tao at siya pa rin ang nagkontrol. Nandoon ang sarili, self-control pa rin. It's not the control of God and the Holy Spirit. Upang pagdating ng suggestion niya, matukso ang tao at malulong na doon sa kasamaan. Yan ang ating alamin at pag-iingatan, mga kapatid. Our realization, the actual, ang mga ngayon na pangyayari. Ganito. In the New Testament, the book of James was written by James noong taong 40 to 45 AD. At tinawag si James dito na ngayon, the servant of the Lord Jesus Christ. Si James, sinulat niya ito. Okay, itong book of James, yung binasa natin, chapter 1 pa lang yan. Kung gusto mo babasahin mo yan, buong libro ni James. Sinulat niya ito para sa mga believers of the Lord Jesus Christ, na mga Jewish people, na nagkakalat-kalat na sila sa ibang lugar among the nation outside of Israel, sa labas ng Israel. Anong mga lugar yon? Lugar sa Lebanon, sa Iran, sa Iraq, sa Jordan, at sa lahat ng mga lugar na malapit doon. Uy, parang doon natang gera ngayon. Di ba? Sinulat ito ni James para sa mga tao noon na nandoon, the believers of the Lord Jesus Christ, na nampalataya kay Jesus Christ, pero nandoon sa lugar na yon na kalat-kalat na sila. Bakit? Bakit siya nagsulat? Kaya kinonsider ito na epistle in the New Testament dahil ang mga tao sa oras at sa panahon na yon, nandyan sila sa gitna ng conflict at pag-aaway, parang gera. At dahil doon, nakaranas sila ng sobrang hirap sa buhay. Mahirap ang tubig, mahirap ang pagkain, maraming kalaban at magulo. At ang kanilang pananampalataya kay Jesus Christ, hinahamon ngayon sa kapighatian na ito. Persecuted na sila, mahirap pa ang buhay. Bakit? Dahil ang ekonomiya nung unang panahon, yung panahon na yan, ay napakahirap. Mahirap magnegosyo, mahirap magtrabaho, mahirap mag-farming. And so, poverty, kahirapan, sa pagkain, sa pera, hindi makatulog ng mga ayos. At marami pang nasa mga leader nila sa panggobyerno na manipulating the law, ang mga batas at mga tao upang mas lalo pang mahirapan ang mga tao. Kaya baluktot ang batas at ang mga leader na yun nagiging corrupt din. At sino ang nahihirapan? Ang mga tao at lalo na ang mga believers of the Lord Jesus Christ. For them, nakita nila, nasa mga mayaman lang at nandoon mga leader, and they take advantage of those difficult lives ng mga tao. Kaya ang mga believers of the Lord Jesus Christ, naguguluhan na, nagtatanong na, paano, nasaan ang Diyos sa ganitong sitwasyon? Kaya si James sumulat. Kaya si James nagsalita. Kaya si James nagbibigay ngayon
ng encouragement upang palakasin ang pananampalataya ng bawat isa sa sitwasyon na katulad niyan noon. Ang sabi ni James, mamuhay ang bawat isang may pananampalataya sa Diyos sa kanilang pananampalataya. Live by faith in Christ Jesus alone, at ipapakita mo yung pananampalataya mo sa mabuting gawa sa kabila ng kasamaan. Ipapakita mo ang kabutihan ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Ipapakita mo ang iyong pananampalataya sa paggawa ng mabuti sa kahit baluktot na henerasyon at problema at kurap at mahirap na buhay at kita at tayo ay naghihirap. It is not to follow what the world and the sin of the world are doing. No matter how bad, how difficult life is, at sabihin mo, reasonable naman siguro, naggagawa na ako ng kasamaan, reasonable naman siguro, naggagawa at susundin ko yon. James said, no. Wag, ipapakita mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, higit pa ngayon sa panahon na ito. Kapatid, ngayong araw na ito at sa panahon natin, ganito din ang pinagdaanan at probably dadaanan pa. Pagsubok sa buhay. Pero tandaan natin na ang pagsubok sa iyong pananampalataya will produce perseverance. Ibig sabihin, ikay magiging mature and strong, satisfied at kompleto ka at magiging masaya ka na magtagumpay sa pagsubok na yon. Kaya si James nagsabi in chapter 1 verse 2 to 4, then you will be rewarded. Pagsubok yon. Pero titingnan mo rin na sa pagsubok na yan, meron din tukso. Ang tukso ay itakwil mo na ang iyong pananampalataya. Hardship and poverty, temptation probably will suggest. And so, alam natin ano ang boundary sa tukso at ang pagsubok. Huwag sasabihin, anyway, ginagawa na naman ng marami, gawin ko na lang din. Lalo na sa mga kabataan, lahat naman sila, ginagawa nila, gawin ko na lang din yung mga kasamaan na yun. Prinsipyo ng mundo, tooth for a tooth, ngipin sa ngipin, kung kinagat ka, kagatin mo rin. Ibig sabihin, kung anong ginawa, yun ang gagawin mo. That's the world. Pag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Huwag magpa-agrabyado. Yan ang sinasabi sa mundo. Kaya, tumayo ka rin. Pero alamin natin, ito ba ay tukso? Or ito ba ay sinusubukan lang ako? Alam natin ngayon, be aware, be conscious. Ito ang mensahe natin ngayon. Ang tukso magre-resulta sa iyo na magiging complete, magtagumpay ka na masaya at ang Diyos maggantimpala sa iyo. Samantalang ang tukso magre-resulta ng kasalanan at ikay mapahamak hanggat magiging malayo sa Diyos. Yun ang ating boundary. Our time and situations today at ang mga henerasyon, although napakalayo sa sinabi na panahon ni James at saka sa Bible times, iba ang kanilang sitwasyon ngayon at iba ngayon, pero nanatili na mayroong trials and temptation.
Magkaiba ang panahon, magkaiba ang tao, pero parihas pa rin ang panahon. May pagsubok at may tukso. Alam mo, pinaalalahanin tayo sa panahon ni Jesus Christ, nung dumaan siya sa pagsubok at temptation, the trials and temptation of the Lord Jesus. Remember that? Temptation of Jesus na nakasulat sa Matthew chapter 4. Ito ay nagbibigay sa atin ngayon, ano ang babantayan ko? Tatlo ito eh. Anong babantayan natin? Babantayan natin from the story of the temptation of the Lord Jesus Christ. Ano ang mga temptation na dumarating sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay ng tao, lalo na sa panahon na mahirap at ikay gutom na gutom at ang daming pinagdaanan sa buhay. Number 1, ano yun? Turning the stone into bread. Ano yun? Jesus was challenged by the temptation. Nagutom na gutom siya dahil nag-fasting siya. Ngayon, maraming bato dyan dahil gutom ka. Ikaw ay Diyos, gawin mo yung tinapay upang mabusog ka. Ano ito tungkol sa iyo at sa akin? Ngayon, mahirap ang panahon. Mahirap ang pera. Magmahal pa ang gasolina at marami pang iba. At magkaroon tayo ng marami pang bigat sa buhay at mga pagsubok. Dapat aware tayo, conscious tayo, may malay tayo na dalawang bagay pwedeng mangyari dito. Ito ba ay trial? Ito ba ay temptation? Temptation na ngayon na magnanasa ka ng material na mga bagay or pera or mga pagnanasa sa laman tungkol sa tao, sa babae o sa lalaki or sa relasyon. Hindi masama na magkaroon ng pera at magkaroon ng bagay, magkaroon ng kailangan sa buhay kung kailangan. Masama na ito kung ang mahal na mahal mo, yung bagay na yan at wala ka ng control at hindi ka na na-satisfy at hindi ka na marunong mag-say no. Masama na itong mga bagay na ito kung lagpas na ito at hindi na naaakda sa iyong pangangailangan. Lagpas na ito at nakikita na hindi na ang Diyos ang iyong ino-honor at sinasamba kung hindi ito ng mga bagay na ito or pera na yan. Remember, walang biyaya at pabor ang Diyos. There be no reward and no crown if we obey and follow. Likewise, hindi pera ang masama or finances, kung hindi ang pagmamahal sa pera na gustong magkaroon higit pa kaysa iba na maging marami at nakahiga at matulog at hindi na acceptable at katanggap-tanggap. Paano nakukuha yung pera na yan at mga bagay na yan? Or nagiging greed or sakim. Greediness is sin at kasakiman. Or kasama na itong pagnanasa kung ano man, pera man yan, tao man yan, relasyon man yan, or experience man yan. It is beyond. It is not anymore love of God, then that is sin. Pangalawa, hindi lang turning the stone into the bread, kundi iingatan din natin at babantayan natin na ang tukso darating din na ikay magdududa na ngayon sa iyong pananampalataya sa Diyos dahil sa pinagdaanan nating hirap sa buhay. Yun ang tukso na ginamit ng kasamaan kay Jesus. Sinabi doon, tumalon ka, hirap ka na, magpakamatay ka na. Yan din ang tukso na sinasabi sa atin ngayon. Hirap ang buhay. Saan ang Diyos mo? This is now about your faith. Tungkol na ito sa iyong pananampalataya. Ang kasamaan and the evil one will allow you to see na makikita mo ang kahirapan. Hayaan ng Panginoon na ikay mas lalo pa. Hayaan ng kasamaan na ikaw mas maghirap pa. Hayaan na makita mo, maranasan mo ang kasamaan ng mundo at takot at pag-alala at magkaroon ka na ngayon, maramdaman mo na ang kawalang pag-asa at dahil doon hinahamon ka ngayon.
Totoo ba na may Diyos? At may isip mo, oo nga naman ano, kung may Diyos, wala sanang masama. Nanalangin naman ako. Bakit wala pa rin? Mahirap pa rin. So parang reasonable din naman. Tandaan mo kapatid, yan ang ginamit ng kasamaan. The evil one will tell you at napakagandang sasabihin upang aliwin ka at magkaroon ka ngayon at yung desire, makukuha na yan at hindi mo na namalayan, lugmok ka na nakasama doon sa kasamaan. Yun ay temptation. At ang pangatlo na iingatan at bantayan natin, base pa rin doon sa pinagdaanan ni Jesus Christ na temptation, ang panghuli, ang pagsamba na dapat lamang sa Diyos, pinalitan ngayon ng pagsamba ng iba't ibang sinasamba, bagay man yan, or tao man yan, or panahon man yan, or mga imahe man yan na sinasamba. This is a very big no to God. This is the time that Jesus said, and straightforward ni sinabi ni Jesus Christ to the evil one, you only worship God and bow God. Ito binalik, recall ni Jesus Christ ano ang sinabi sa Ten Commandments sa Old Testament. Especially ang una, co-equal important commandment of God when He gave this to Moses, you shall not worship other gods before me. Wala ka nang dapat sambahin na ibang mga Diyos. At sabi niya, not even image, hindi nga pwede ang imahe. At huwag sambahin yon at iba pa na iyong sambahin. Ang pagsamba ay nararapat at naiibigay lang ito sa Diyos. Worship is only of God. Kapatid, tungkol sa pagsubok at tukso, sa panahon ngayon, sinusubukan ka, sinusubukan tayo sa hirap ng panahon, sa hirap ng buhay, na huwag magsamba sa Diyos. Bakit ka magsamba? Pwede ka pa naman kumita, magtrabaho sa linggo na yon. Sayang naman. Bakit ka magsamba at mananalangin pa sa gabi doon sa kwarto mo or magsamba sa Diyos, magbasa ng kanyang salita, hirap ka na sa buhay? Sambahin mo na ang mga bagay, doon ka na magkapera ka na mabilis. Or sambahin ang imahe dahil ito naman ang ginagawa at napakarami nila doon, sila dito konti lang. Mas marami ng panahon na ibibigay para sa pangangailangan sa kanilang katawan. Marami ng mga bagay at panahon na binibigay upang sa kanilang laman na kaligayahan, hindi sa Diyos. Yun din ang pagbaliktad, ang pagpapalit sa panahon sa pagsamba sa Diyos. Instead of worshiping God, they worship the body, they worship the stomach, ang kanilang mga tiyan upang mabusog sila at sinasamba kung ano ang gusto nila sa laman. Ang kasiyahan ay nasa laman, hindi sa Diyos. Pagsamba yun, hindi sa Diyos. Or worship of God replaced by anything of this world because of the difficult situation sa buhay. Kapatid, sinabi sa Bible, sinabi talaga yan, unahin natin ng Diyos. Sa Ten Commandments, pinakaunang sinabi yan, sambahin lamang ang Diyos. Hindi ang mga imahe. Hindi yung mga bagay na yan. In the New Testament, unahin mo ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be given to you. Ito
ang napakalaki, pangatlo na dumarating na tukso sa tao. Therefore, si James in chapter 1 verse 12 to 14, sinabi niya dito, magiging aware. Ingat, bantayan natin ang panahon tungkol sa pagsubok at tukso. Trials and temptation, darating yan. Sunod-sunod. Walang exempted sa atin. Kahit anong panahon, kahit tulog ka. Pero may ingatan natin, makikita natin, may kaibahan ang dalawa. May boundary ito. At huwag tayong lumagpas sa boundary na yan. Paano natin malalaman, ma-distinguish itong dalawa? Una, trials, pagsubok, maging matatag ka. Tumayo ka. Huwag magpadala sa iyong pananampalataya kay Jesus Christ. And as you stand strong sa kabila ng pagsubok na yon, ikay lalago. Kompleto. Masaya ang buhay kahit may pagsubok. Kasi ikay makaka-recover pa rin at ang Diyos malapit sa iyo. Magtagumpay ka pa rin. Kaya sabi ni James in James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, brothers and sisters, when you face of trials of so many kind. Ikagagalak mo ito. Dapat maging masaya ka. Pag dumaan ka sa pagsubok, bakit maging masaya? Ay, ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Ang mukha ng Diyos nasa sayo. Kahit pa naman dadaan ka sa tubig at apoy, ang Diyos nandyan kasama mo. Amen? Pero ang tukso, alamin mo, na ang tukso hindi nanggagaling sa Diyos. Ang tukso nagpapahamak sa atin. Ang tukso nagpapalayo sa atin sa Diyos. At sa kapwa-tao, masisira ang buhay at ang pamilya. Kapatid, be wise. Ano yung be wise? Sabihin mo sa katabi mo, be wise. Maging matalino. Magmasid. At sabihin mo rin, ikaw din, dapat may malay ka. Sabihin mo, may malay ako. May malay tayo. Kaya huwag nating sabihin, wala akong malay or malay ko. Kaya sabi ni James doon, sa James chapter 1 verse 5, kung nakukulangan ka ngayon sa kaalaman at hindi mo nababantayan, if you lack wisdom sa pagharap sa trials and temptation, ask God. Ano yung asking God? Pray. Ibig sabihin, may pagsubok or tukso man, walang sino man sa atin makapagsabi, magaling ako dyan. Walang magaling na lalaki, walang magaling na babae kung nandyan na sa pagsubok at tukso. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka magaling. Kailangan natin manalangin, sabihin mo. Kaya si James nagsabi, if you lack wisdom, ask God. Take note of that, Ask God. Humingi sa Diyos, ipanalangin mo, more trials and temptation, more prayers. So sa panahon ngayon, mahirap ang panahon, ang maraming pagsubok na darating ngayon, at mahirapan tayo, ibig sabihin, more prayer. Pray ka, pray tayo, pray kayo sa bahay, pray sa umaga, pray sa gabi. Sinabi naman yan, to pray without ceasing. At may time tayo dito, manalangin, pwede pumunta dito, Miyerkules, may prayer din tayo. Pray natin ito. At ang verse 5, nagsabi niyan,
sigurado He will give. Ang Diyos, ibibigay niya. Generous siya na magbigay niyan. Ano yung generous? Mapagbigay ang Diyos niyan. Ibibigay niya sa iyo ang kaalaman. May isa pa, without finding faults. Ano yun? Hindi niya tinitingnan kung ano na yung nagawa mong kamalian. Ibig sabihin pala, kahit nagkamali ka noon sa umpisa, dati, nalugmok ka doon sa kasamaan, pero pagbabalik ka, humingi ng tawad, ngayon, hingin mo ang kalaman, sabi niya, hindi niya hahanapin kung ano yung fault na nagawa without finding fault. Hindi niya sasabihin at hindi magsasabi ang Diyos sa'yo, ngayon, natuto ka na, ngayon, tawag-tawag ka sa akin. Hindi ganyan ang Diyos. Kapatid, alam na natin, conscious, aware na tayo ngayon, ano ang trials and temptation. Pag kulang ang kaalaman, talagang mahina tayo dyan, ask the Lord in prayer. And He will give without finding any fault. Amen? Tayo manalangin.